Narito ka ngayong umaga dahil may pintong sarado sa iyong buhay. Tama ba? May trabahong hindi mo makuha, may relasyon na nasira, may utang na hindi mo mabayaran, o may sakit na hindi gumagaling. Narinig kita, nakikita ka ng Diyos. Sa Apokalipsis 3:8, sinabi ng Panginoon, "Narito, inilagay ko sa harap mo ang isang pintong bukas na walang sinuman ang makapagpapasara." At sa Mateo 7:7 sabi niya, "Kumatok kayo at kayo ay pagbubuksan." Alam mo ba kung bakit ka nakarating sa video na ito? Hindi aksidente yan. May mensahe ang Diyos para sa iyo ngayon. Hindi ka nag-iisa. Naririnig ng Diyos ang iyong panalangin. Pero kapatid, nagtanong ka na ba sa sarili mo? Paano bubuksan ng Diyos ang pintong matagal ko nang kinakatok? Kung wala akong nakikitang susi, manatili ka. Sa panalangin ito, ipapakita ng Diyos ang sagot na matagal mo nang hinihintay. Mahal kong kapatid sa pananampalataya, sa umaga na ito, nais kong ipaalala sa inyo na ang ating Panginoong Hesukristo ay siyang Diyos na nagbubukas ng mga pintong tila walang susi, na nagbibigay ng daan sa gitna ng kawalan ng pag-asa at nagliliwanag sa mga landas na tila lubhang madilim. Naririnig ng Diyos ang bawat daing ng inyong puso. Nakikita niya ang bawat luha na tumutulo sa inyong mga mata at hindi niya kayo kailanman iniiwan sa inyong mga pagsubok. Sa aklat ng Apokalipsis 3:8, sinabi ng Panginoon, "Narito, inilagay ko sa harap mo ang isang pintong bukas na walang sinuman ang makapagpapasara." Ito ay isang pangako na hindi lamang mga salita, kundi isang katotohanan na umiiral para sa bawat isa sa ating sumasampalataya at umaasa sa kanyang banal na ngalan. Panginoong Jesus, sa umaga na ito kami ay lumalapit sa iyong trono ng biyaya na may lubos na pagtitiwala at pagsuko ng aming mga buhay. Kami ay mga instrumento ng iyong awa, mga anak na nangangailangan ng iyong kamay na gabay at mga taong naghihintay sa iyong makapangyarihang pagkilos. Alam po namin na walang imposible sa iyo, na ang mga bagay na tila walang solusyon sa mata ng tao ay napakadali lamang sa iyong kapangyarihan. Kaya ngayon, kami ay humihingi ng iyong tulong, ng iyong awa at ng iyong banal na interbensyon sa bawat sitwasyon na aming kinakaharap. Hawakan mo po ang aming mga pusong sugatan, gunitain mo ang aming mga pangangailangan, at ipakita mo sa amin ang daan na dapat naming tahakin upang marating ang tagumpay na iyong inihanda. Minamahal ka ng Diyos, kapatid, hindi ka nag-iisa sa iyong pakikibaka. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong paghihirap. Naririnig niya ang bawat panalangin na iyong iniaalay, at may plano siyang napakaganda para sa iyong buhay. Sa Jeremias 29:11, sabi ng Diyos, "Sapagkat alam ko ang mga plano na mayroon ako para sa inyo, mga plano para sa inyong kapakanan at hindi para sa kapahamakan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa." Ito ay isang solemne na pangako mula sa langit, isang katiyakan na sa kabila ng lahat ng pagsubok, mayroon kayong kinabukasan na puno ng liwanag at pagpapala. Ang Diyos ay hindi nagkakamali at ang kanyang panahon ay perpekto. Kaya ngayon, aking minamahal na kapatid, ipagpatuloy natin ang ating panalangin na may buong pagtitiwala. Panginoon, sa ngalan ni Hesukristo, kami ay nananalangin para sa lahat ng mga kapatid nating nakakaranas ng saradong pinto sa kanilang buhay. Yaong mga walang trabaho na araw-araw na naghahanap ng pagkakataon, ngunit tila walang bumubukas na landas. Yaong mga may sakit na nagdurusa sa katawan at espiritu. Yaong mga nasasaktan sa pag-ibig na sumisikap na magpatawad at magpatuloy. At yaong mga nalulubog sa utang na hindi makaahon sa problema sa pananalapi. Panginoon, hawakan mo silang lahat, gabayan mo sila at buksan mo ang mga pintong dapat nilang pasukin. Ipakita mo sa kanila na ikaw ay Diyos ng mga himala, Diyos na hindi tumitigil sa pagmamahal
at Diyos na walang imposible. Sa Mateo 7:7, ika'y nagsabi, Panginoong Jesus, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakakita. Kumatok kayo at kayo ay pagbubuksan. Ito po ay aming ginagawa ngayon, Panginoon. Kami ay kumakatok sa pintuan ng iyong awa, humihingi ng iyong tulong at naghahangad na makita ang iyong presensya sa aming mga buhay. Hindi po kami sumusuko, hindi kami nanghihina, sapagkat alam naming ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Kaya ngayon, sa umaga na ito, kami ay naghihintay sa iyong sagot, nagtitiwala sa iyong panahon at naniniwala na ang lahat ng ito ay gagawin mo para sa aming kabutihan at para sa kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan. Pagpalain mo po kami, Panginoon, at ipakita mo sa amin na tayo ay hindi nag-iisa, kundi laging kasama ka namin. Mahal kong kapatid, tandaan ninyo na ang panalangin ay hindi lamang pag-uusap sa Diyos, kundi pakikipag-ugnayan sa Kanya na puno ng pananampalataya. Kapag tayo ay nanalangin, tayo ay nagtitiwala na ang Diyos ay gumagalaw, na ang Kanyang mga anghel ay iniuutos niya upang bantayan tayo, at na ang Kanyang awa ay sumasaklaw sa atin sa bawat sandali ng ating buhay. Walang hiling na masyadong maliit para sa Kanya. Walang problema na masyadong malaki na hindi niya kayang solusyonan. Sa Lucas 1:37, isinulat na walang imposible sa Diyos, at ito ay isang saligan na dapat nating yakapin at pangalagaan sa ating mga puso. Magtiwala ka, kapatid. Kumikilos ang Diyos sa likod ng mga eksena, inihahanda niya ang mga sagot na higit pa sa ating inaasahan. Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong ito na makapanalangin, sa buhay na iyong ipinagkaloob at sa pag-ibig na walang hangganan. And kami ay iniaalay sa iyo ang lahat ng aming takot, ang lahat ng aming pagdududa, at ang lahat ng aming mga alalahanin. Tanggapin mo po ang mga ito bilang handog ng aming pagsuko, at kapalit nito, punuin mo kami ng iyong kapayapaan na lampas sa pangunawa, ng iyong lakas na umaabot sa aming kahinaan, at ng iyong liwanag na nag-aalis ng anumang kadiliman sa aming landas. Naway ikaw ay manatili sa aming mga puso upang kami ay palaging nakatuon sa iyo at sa iyong kalooban para sa aming buhay. Gabayan mo po kami, Panginoon, sa bawat hakbang na aming gagawin. Sa awit 23:1, sinabi ni David, ang Panginoon ay aking pastol, wala akong kakailanganing. Ito ay isang pahayag ng lubos na pagtitiwala, ng ganap na pagsuko, at ng walang alinlangang pananampalataya. Naway ito rin ay maging ating saloobin, kapatid. Kahit ano pa ang ating kinakaharap, kahit gaano pa tayo nahihirapan, meron tayong pastol na nag-aalaga sa atin, na gumagabay sa atin tungo sa mga pastol na luntian, at na nag-aalalay sa ating mga kaluluwa. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan, at hindi tayo susukuan ng Diyos. Kaya naman magtiwala tayo at magpatuloy sa paglalakad kasama siya. Alam na ang bawat pintong nagsasara ay may dahilan, at ang bawat pintong bubuksan ay may layuning mas higit pa sa ating hinihiling. Ang Panginoong Jesus, kami ay humihingi ng kagalingan para sa lahat ng may sakit, ng pagpapala para sa lahat ng nangangailangan, ng tagumpay para sa lahat ng sumusumikap, at ng kapayapaan para sa lahat ng nababalisa. Ikaw po ang aming manggagamot, ikaw ang aming tagapagligtas, at ikaw ang aming sandigan. Walang ibang makakatulong sa amin kundi ikaw, walang ibang makapagbibigay ng solusyon kundi ikaw, at walang ibang karapat-dapat na sambahin kundi ikaw. Kaya ngayon, kami ay sumusuko ng ganap, umaasa ng buong puso, at naniniwala na ang iyong kalooban ay siyang mananaig sa aming mga buhay. Buksan mo po ang mga pintong kailangang buksan, isara mo ang mga dapat isara, at dalhin mo kami sa direksyon na iyong itinakda.
Kapatid, naway hindi kayo titigil sa panalangin. Ang panalangin ay sandata ng mga mananampalataya, ang susi sa mga himala at ang paraan upang makarating tayo sa presensya ng Diyos. Sa 1 Thessalonica 5:17, tayo ay hinihikayat na manalangin ng walang tigil, hindi dahil obligasyon, kundi dahil ang panalangin ay ating komunikasyon sa Diyos na nagbibigay ng lakas, pag-asa at direksyon. Kaya magpatuloy kayo sa panalangin, magtiwala sa proseso at maniwala na ang Diyos ay gumagalaw para sa inyong kabutihan. Ang kanyang panahon ay perpekto, ang kanyang plano ay napakaganda at ang kanyang pag-ibig ay walang katulad. Magtiwala ka, may darating na himala sa iyong buhay. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pag-ibig na walang kondisyon, sa iyong awa na walang hanggan, at sa iyong presensya na laging nararamdaman. Kami ay mga makasalanan na ginawa mong banal sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo, mga alipin na ginawa mong malaya at mga nawala na iyong hinanap at tinubos. Kaya ngayon, kami ay walang magawa kundi magpasalamat, purihin ang iyong pangalan at magpatotoo sa iyong kabutihan. Naway ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kapangyarihan upang ang iba ay makita at makilala ang iyong pag-ibig. Gabayan mo po kami, Panginoon, at gamitin mo kami bilang instrumento ng iyong kapayapaan at liwanag sa mundong ito. Sa Isaiah 43:19, sinabi ng Panginoon, Masdan, gagawin ko ang isang bagong bagay. Ngayon ay sisibol na, hindi ba ninyo ito makikita? Gagawa ako ng daan sa ilang at ng mga ilog sa disyerto. Kapatid, ito ay pangako ng Diyos para sa inyo. Kahit na ang inyong sitwasyon ay tila disyerto, kahit walang solusyon na nakikita, ang Diyos ay gumagawa ng paraan. Siya ay lumilikha ng mga daan kung saan tila wala, nagbubukas ng mga pinto na tila nakakandado, at nagbibigay ng mga oportunidad na lampas sa ating inaasahan. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa, huwag kayong sumuko, at huwag kayong titigil sa paniniwala. Ang Diyos ay gumagalaw at ang kanyang gawain ay malapit ng ihayag. Panginoong Hesus, kami ay nananawagan sa iyo na pagpalain ang bawat taong nakinig sa panalangin ito. Buksan mo po ang kanilang mga isipan upang makilala nila ang iyong katotohanan. Buksan mo ang kanilang mga puso upang maramdaman ang iyong pag-ibig. At buksan mo ang kanilang mga buhay sa mga oportunidad na iyong inihanda. Alisin mo po ang lahat ng hadlang, tanggalin mo ang lahat ng kalungkutan, at palitan mo ang kanilang mga luha ng kagalakan. Naway maranasan nila ang iyong kapangyarihan, makita ang iyong mga himala, at magpatotoo ng iyong kabutihan. Sa ngalan ni Jesus, kami ay nananalangin, nagtitiwala at naniniwala. Amen. Kapatid, naway ang panalangin ito ay naging daan upang mas lumapit kayo sa Diyos. Naway maramdaman ninyo ang kanyang presensya, makilala ang kanyang pag-ibig, at magtiwala sa kanyang mga pangako. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti, at ang Diyos ay hindi kailanman nabibigo. Kaya maglakad tayo sa pananampalataya, umasa tayo sa kanyang awa, at magpatuloy tayo sa ating paglalakbay kasama siya. May mensahe ang Diyos para sa iyo ngayon. Mahal ka niya, nakikita ka niya, at may plano siyang napakaganda para sa iyo. Magtiwala ka at makikita mo ang kanyang mga gawa. Pagpalain ka ng Panginoon at pangalagaan ka niya magpakailanman. Amen, kapatid na minamahal sa Panginoong Hesukristo. Kung nakarating ka hanggang dito sa panalangin ito, alam kong dumaan ka sa isang banal na karanasan, isang pagkakataong ang iyong puso ay dumampi sa presensya ng Diyos at narinig mo ang kanyang tinig na nagpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa, na ikaw ay minamahal at na may plano siyang napakaganda para sa iyong buhay. Ngayon, nais kong hilingin sa iyo na gawing bahagi ng iyong misyon bilang anak ng Diyos ang pagkalat ng panalangin ito sa iba pang mga kapatid na nangangailangan ng pag-asa, ng liwanag at ng kaginhawahan mula sa langit. Pindutin mo ang puting butones na Gostay
o like dito sa ibaba ng video sapagkat sa simpleng kilos na iyan, tinutulungan mo na ang panalangin ito ay makarating sa libu-libong puso na umiiyak, sa mga taong nalulumbay, sa mga pamilyang nawasak at sa mga kaluluwa na desperado ng humihingi ng tulong sa Diyos. Ang bawat pag-click mo ay isang pagpapahayag ng iyong pananampalataya, isang deklarasyon na naniniwala ka sa kapangyarihan ng panalangin at isang pagkilos ng pagmamahal sa kapwa na nais mong ibahagi ang biyayang iyong natanggap. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, sa iyong mga kagrupo, sa social media, sa mga chat groups, at kahit kanino na sa tingin mo ay nangangailangan ng mensahe ng pag-asa at pagmamahal ng Diyos. Maraming tao sa paligid natin ang tahimik na nagdurusa, na hindi nagsasalita ng kanilang mga problemang pinansyal, emosyonal o espiritual. At maaaring ang pagbabahagi mo ng panalangin ito ay siya nang magiging daan upang sila ay makaramdam ng presensya ng Diyos at makakuha ng lakas na magpatuloy. At tandaan mo kapatid na ang pagiging instrumento ng Diyos ay isa sa pinakadakilang pribilehyo na mayroon tayo bilang mga Kristiyano, at sa pamamagitan ng pagbabahagi ng banal na salita at ng mga panalangin ito, tayo ay gumaganap ng papel bilang mga anghel ng Diyos dito sa lupa, nagdadala ng liwanag sa kadiliman at pag-asa sa kawalan ng pag-asa. At ngayon, kapatid, hinihikayat kita na bumaba sa seksyon ng mga komento at iwanan mo roon ang iyong mga kahilingan sa panalangin. Alam kong marami sa inyo ang may mga pinagdadaanan. May mga sakit na hindi gumagaling, mga relasyon na nasira at nangangailangan ng pagkukumpuni, mga utang na bumibigat sa inyong mga balikat, mga anak na naliligaw ng landas, mga trabahong nawala, mga negosyong bumagsak, at mga pangarap na tila lumayo na at imposibleng maabot pa. Isulat mo ang lahat ng iyan sa komento, sapagkat dito sa channel na ito, tayo ay isang pamilya ng panalangin, isang komunidad ng mga mananampalatayang nagtutulungan, nag-uugnayan sa Espiritu, at sama-samang lumalapit sa trono ng Diyos upang hilingin ang kanyang awa at interbensyon. Hindi ka nag-iisa sa iyong laban kapatid, at sa pamamagitan ng iyong testimonya at kahilingan, maaari mo ring pasiglahin ang iba na magpatuloy at magtiwala sa Diyos. Kung nais mong ipahayag ang iyong pananampalataya at gawing makapangyarihan ng iyong komento, maaari mong isulat ang mga salitang ito. Panginoon, sa umaga na ito ako ay tumatawag para sa isang himala. Nagtitiwala ako na ikaw ay magbubukas ng mga pintong sarado sa aking buhay. At naniniwala ako na ang iyong awa ay sumasaklaw sa akin ngayon at magpakailanman. Sa pagsulat mo ng mga salitang ito, hindi lamang iyan simpleng komento, kundi isang pagproklama ng iyong pananampalataya, isang deklarasyon na ikaw ay umaasa sa Diyos, at isang pagpapatotoo na ang kanyang kapangyarihan ay totoo at gumagalaw sa iyong buhay. Maraming mga kapatid na nagkomento dito sa nakaraang mga video ay nagpatotoo na pagkatapos nilang magsulat ng kanilang mga panalangin, naranasan nila ang mga sagot mula sa Diyos. May mga nakatanggap ng trabaho, may mga gumaling sa sakit, may mga nakabayad ng utang, at may mga nakakuha ng kapayapaan na matagal na nilang hinahanap. Kaya kapatid, magsulat ka, maniwala ka, at asahan mo na ang Diyos ay tumutugon sa mga puso na lubos na sumusuko sa Kanya. Nais ko ring imbitahan kayo na mag-subscribe sa channel na ito kung hindi pa kayo subscriber. Ang simpleng pag-click sa puting butones na subscribe ay magbubukas ng daan upang sa tuwing may bagong panalangin, may bagong mensahe mula sa Diyos, ay direkta kayong makakatanggap ng notification at hindi kayo makakaligtaan. Isipin mo kapatid na ang channel na ito ay hindi lamang isang koleksyon ng mga video, kundi isang espiritual na tahanan, isang tolda ng panalangin na bukas para sa lahat ng nais lumapit sa Diyos. Isang lugar kung saan
Ang bawat umaga, bawat gabi, at bawat oras ng araw ay may panalangin na naghihintay upang gunitain ka, pasiglahin ka, at dalhin ka ng mas malapit sa presensya ng Panginoon. Sa pag-activate mo ng notification bell, ikaw ay nagsisiguro na hindi ka papalampas ng mga sandaling ito ng panalangin, na ikaw ay palaging konektado sa banal na komunidad na ito, at na ikaw ay bahagi ng isang pamilyang nanalangin ng sama-sama, umaasa ng sama-sama, at nananalig sa Diyos ng sama-sama. Nais kong ipaalala sa inyo, mga minamahal kong kapatid, na ang channel na ito ay isang permanenteng refugio espiritual, isang santuwaryo kung saan kayo ay palaging welcome, kung saan walang paghuhusga, walang kondisyon, at walang iba kundi pagmamahal, pag-asa at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Dito, hindi mahalaga kung sino ka, saan ka nanggaling o ano ang iyong nakaraan. Mahalaga ay nandito ka ngayon, handa kang makinig sa Diyos at handang buksan ang iyong puso sa Kanyang awa. Ang bawat video na inilalabas namin ay bunga ng malalim na panalangin, ng pagsusumikap na magdala ng katotohanan ng Biblia, at ng pagnanais na ang bawat taong manonood ay makaramdam ng presensya ng Diyos at makatanggap ng pagbabago sa kanilang buhay. Kaya kapatid, gawin mo itong bahagi ng iyong espiritual na routine sa umaga, sa gabi, o kahit kailan ka nangangailangan ng lakas. Bumalik ka rito, manood ka, manalangin ka, at hayaan ang Diyos na magsalita sa iyo sa pamamagitan ng mga salitang ito. At ngayon, bago tayo magtapos, nais kong sama-sama nating ipanalangin ang dalawang pinakasagradong panalangin na itinuro sa atin ng ating pananampalataya. Una, ang Ama namin, ang panalangin na itinuro mismo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang perpektong halimbawa kung paano tayo dapat lumapit sa Ama na nasa langit na may paggalang, pagsuko at lubos na pagtitiwala. Samahan ninyo ako, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At ngayon, ang Ave Maria, ang panalangin na sumasamba sa mahal na Birheng Maria, ang ina ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang ating tagapamagitan, ating protektora, at ating halimbawa ng perpektong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Samahan ninyo ako, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Kapatid na minamahal, naway ang mga panalangin ito ay naging daan upang mas lumapit kayo sa Diyos, upang mas maunawaan ninyo ang Kanyang pag-ibig, at upang mas magtiwala kayo sa Kanyang mga pangako. Tandaan ninyo na ang Diyos ay tapat, na ang Kanyang mga salita ay hindi nauubos, at na ang Kanyang awa ay umaagos ng walang tigil para sa bawat isa sa atin. Huwag kayong susuko sa inyong panalangin, huwag kayong titigil sa pagtitiwala, at huwag kayong mawawalan ng pag-asa, sapagkat ang Diyos na nag-umpisa ng mabuting gawain sa inyo ay tiyak na tutuparin ito hanggang sa wakas. May darating na himala sa iyong buhay, kapatid, hindi dahil ikaw ay karapat-dapat, kundi dahil ang Diyos ay mabuti, dahil Siya ay umaawit ng pag-ibig sa iyo, at dahil ikaw ay mahalaga sa Kanya nang higit pa sa iyong maiisip. Magtiwala ka, kumikilos ang Diyos, at ang Kanyang plano ay perpekto. Estivemos e estaremos sempre reunindo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Gabayan niya ang inyong mga hakbang, protektahan kayo mula sa lahat ng kasamaan, at dalhin kayo sa liwanag ng Kanyang walang hanggang pag-ibig.
Naway ang kapayapaang nagmumula sa langit ay manatili sa inyong mga puso magpakailanman. Amen.